Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Bago-bago mo pa lang sa Malacanang, kung makaasta ka, akala mo kung sino. Ito ang maanghang na buwelta ng taong bayan matapos tila araw-arawin na ng bagong Presidential Communication Office at isang vlogger na si PCO Attorney Claire Castro ang mga Duterte para siraan di umano at gawa ng mga intriga na hindi naaangkop sa kanyang trabaho bilang PCO ng palasyo. Hindi naman nakapagpigil at tila harapang sinampal ng katotohanan ng Senate President na si Chis Escudero na tila sinupla sa harap ng media at pangaralan ng nasabing abogada at vlogger na si Attorney Claire Castro. Pero bago natin tapusin ang balitang politika ngayon sa Pilipinas, kung ikaw ay bago pa lang sa channel na ito, ay please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated pa kayo lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload sa channel na ito. Tila nasampal di umano ng kahihiyan at katotohanan ang bagong Presidential Communication Office at vlogger na si Attorney Claire Castro matapos nitong tila araw-arawin ang mga Duterte sa kanyang vlog at lalong-lalo na sa kanyang press conference sa Malacanang para gawan di umano ng intriga at siraan ang mga Duterte. Matapos nitong magbigay ng pahayag at tila pinatamaan ng Senate President na si Chis Escudero tungkol sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte Carpio. Senate President Chis Escudero tila binasag na ang katahimikan at nagsalita na at tila sinampal ng kahiyan at katotohanan ang bagong Presidential Communication Office na si Attorney Claire Castro. Ayon pa sa kanila, na tila nagpalitan ng pahayag. And I quote, siguro kung majority ang gusto na umpisahan na ang impeachment trial, mas maganda silang makipag-ugnayan sa Pangulo. Sila ang sumulat, sila ang mag-request kahit hindi kumikilos ang Senate President. Pahayag naman ni Senate President Chis Escudero, and I quote, patawarin na lang natin siya. Bago lang siya at baka excited pa. Nakakaligtaan lang siguro niya na siya ang tagapagsalita ng Pangulo na anumang sinasabi niya sa mikroponong yan ay galing sa Pangulo. Naduda ko ang sinabi niya kabilang na yun ay galing mismo sa Pangulo. Unquote. Hindi naman nakapagpigil ang marami sa ating mga kababayan na manawagan sa mundo ng social media na sanay kung hindi umano para sa taong bayan ang paglilingkod ng nasabing PCO Undersecretary ay sanay bumaba na lang sana raw ito sa kanyang pwesto. Buwelta pa nila. Grabe na itong bagong PCO na ito. Inaraw-araw na talaga ang mga Duterte. Sanay alalahanin niya na pera o tax ng taong bayan ang nagpapasahod sa kanya. Doon na lang sana siya kung ano ang katotohanan, hindi sa kasinungalingan. Kung hindi niya manindigan para sa taong bayan, ay sana'y bumaba na lang sana siya sa pwesto o mag-resign na lang dahil klaro pa sa sikat ng araw ang papel niya sa gobyerno at hindi na bulag ang mga Pilipino para maniwala sa kanya. Wala na talagang maaasahan ng taong bayan ngayon sa gobyerno na ito. Parang puro na lang talaga mga pagsisinungaling. Sana'y mahiya naman kayo sa mga Pilipino matapos niyong sinuko si Tatay Digong sa dayuhang hukuman ay hindi pa rin kayo nakontento. Inaraw-araw nyo pa rin lalo ang mga Duterte. Lalo ka na Undersecretary Castro. Abogado ka pa naman. Kung mahihiya ka pa, sana'y bumaba ka na lang sa pwesto at mag-resign na lang. Huwag mo na lang antayin pa na masibak ka sa pwesto at ang taong bayan na ang huhusga sa mga kasinungalingan ninyo dyan sa gobyerno. Grabe ka, Castro. Mahiya ka naman sa taong bayan nagpapasahod sa'yo para hindi na trabaho ng Undersecretary ang manira sa mga Duterte. Akalain mo, araw-arawin mo na talaga. Magtrabaho ka nang naayon sa iyong trabaho, hindi sa kung ano ang gusto at utos sa iyo ng among mo. Kung hindi mo kayang manindigan sa taong bayan, ay nananawagan kami na sana'y mag-resign ka na lang at bumaba sa pwesto dahil taong bayan ang napapahiya sa mga pinaggagawa niyo dyan sa gobyerno. Tandaan mo sana ang kasabihan na ang gaba dili jud magsaba. Dadating din yan sa takdang panahon at ang katotohanan na ang huhusga sa mga kasinungalingan ng gobyerno ngagba. Unquote. Boom! About time pa, boy. Boom! Alright guys, napakaganda ng pag-uusapan natin ngayon. Grabe, no? Preview pa lang napanood nyo, no? Si Auntie Claire ba? Si Auntie Claire. Auntie mo yun, di ba? Pare, kilala mo si Auntie Claire? Ah?
Tinatanong ni Tatang Digong kung attorney daw ba talaga yan. Kita nyo mga babayan, no? Panoorin nyo yung full video. Manood tayo dun sa full video kay General. Uncle ko rin yan. So mga babayan, kita nyo naman, itong nakaraan na araw ay talagang nagdebate. Ayan, humarap na si Boss Banat Bay. Lupet, no? So ngayon sa video na to mga babayan, ay talagang pinapakita talaga na itong si Auntie Claire, no? Talagang ang trabaho talaga nito is yung banatan at isyuhan si Tatang Digong at si BP Sara. O, di ba? Hindi ba ang trabaho talaga ni Auntie Claire manungkulan at gampanan ang kanyang trabaho? Bakit ay naging ang trabaho niya mga babayan is banatan ng banatan ang Duterte? O, di ba? Lupit mo, Auntie Claire. At makikita nyo guys dito sa full video. Ayan, hihimay-himay ni General. So, ito yung nire-reaction na natin. Mamaya, idediretso ko yung video para dire-diretso itong ating marites. So, ito ang magiging reaction ko dito sa video na to. Kita nyo naman si Boss Banat Bay. Ay talagang sumagot ng solid, no? Ang lupit ng sagot ni Boss Banat Bay. Kala nyo, ay nako, itatapat mo kay Auntie Claire. Attorney yan, kay Attorney Claire. Itong si Attorney Claire hindi alam kung ano ba talaga ang itatanong at isasagot kay Banat Bay. Meron siyang sinabi rito ni Boss Banat Bay. Wala naman akong sinasabi. Ito naman si Auntie Claire, yung auntie natin, ay pinipilit niya. Wala naman daw sinabi. So talagang kitang-kita niyo po talaga dito sa video na to ay talagang talagang namimiga. Pipigain ka, ganyan. Tapos, ang tunay na talaga na nagpe-fake news dito, 'di ba? Ang pinag-uusapan dito, yung fake news, bakit daw naglalabas daw si Boss Banat Bay? Mga kababayan, itong si Banat Bay at ganun din kami. Kung ano nakikita namin sa live stream media, ano napapanood natin sa mga balita, yun po yung nire-reactionan natin at binibigyan ng komento. Ngayon, itong si Banat Bay, malupit po talagang magkomento yan. No, ang tulad ng isang fake news na pinipilit ni at talagang sinasabi ni Boss Banat Bay yung sa KOGC na wala dapat baril na makapasok sa loob ng KOGC, no? Ang sabi ni BBM, wala, bawal, hindi magpasok. Nakita sa video. So ibig sabihin niyan, si Bongbong Marcos ang tunay na nagpe-fake news. Kasi bakit niya ibabalita sa harap ng media na magsasalita siya ng ganyan, pero may videohan na may mga mahabang barel sa loob ng KOGC. Diba? Ganun ang panggigipit. Ngayon, bakit galit na galit kayo, Auntie Claire, sa mga DDS na sabi nyo ay puro mga fake news? Kami ay nagre-reaction lang about sa aming nakikita sa mga live stream media. Kayo, mga live stream media kayo, no? Sa bagay, may mga boss kayo. Meron naman, tama naman din dyan, no? Merong mga editor at yung mga ibang mga anchor ay talagang binabasa lang. Kayo yung mga editor kayo, dapat ayusin nyo kasi tagabasa lang din naman yung mga yung mga anchor diyan di ba? Kayo mga anchor dapat kahit binabasa nyo yan, sa bagay trabaho nyo yan Huwag nyo basahin pagka alam nyo mali. Di ba? Kayo rin naman mapapahiya. Kayo ang kilala sa TV. Mag-uulat kayo ng balita. Kung alam nyo fake news, huwag nyo basahin yan, mag-resign na kayo. At yun na nga mga kababayan, di ba, hindi nyo napapansin, no? Itong si Auntie Claire, buhat nang pumasok sa posisyon na binigay sa kanya ni Bongbong Marcos, wala na siyang ginawa kung hindi banatan, tawag dito, ilabas yung mga issue ng Duterte, siraan, di ba? Auntie Claire, pinapasweldo ka namin. Lahat ng mga Pilipino na nagbabayad ng buwis ay kasama kami na nagpapasweldo sa iyo. Dapat magtrabaho ka ng maayos. Lahat kayo diyan. Di ba? Ngayon merong sa AKAP, sa aking page, yung ero ko. Meron diyan naka-post na sabing ganoon, huwag kayong maingay. Yung 3,000 na ibibigay ng AKAP, dadagdagan namin, huwag kayong maingay, sa atin lang to. Grabe, no? At ito mga kababayan, mga kamare, no? Yung AKAP na yan, tinapat talaga sa malapit ng eleksyon. Ngayon, pag matapos ang eleksyon, posible kung may AKAP pa. I think yung AKAP na yan, yung mga PhilHealth natin, no? Tanggapin nyo yan mga kababayan. Wag na wag nyong hindi kukunin yan kasi pera natin yan.
Kung kami man na mga naguhulog ng mga ng PhilHealth na ganyan, yung mga buwis, kayo na mga kababayan na naabutan ng mga ganyan ng mga pera, tanggapin nyo. Kahit sa amin wala na, importante kayo, tapos huwag nyo silang iboboto. Kasi mga kababayan, dahil natanggap nyo na ang mga ayuda na yan, yung mga iboboto nyo, or yung sasabi nila, iboto nyo ko, ito sa'yo, 5,000. Pagdating ng panahon at nakaupo na yan, babawiin na yan, sobra-sobra. Hindi naman sa kanilang pera yan eh. Pera din ng taong bayan yung pinamimigay nyo eh. Hindi naman ho sa kanila yan, pera ng Pilipinas yan, binibigay sa inyo. Sasabihin nila, sige, boto nyo ako ha. Ito, 3,000. Tapos may mga kalabas pa, sikreto lang. Yung 3,000, yung sa iba kasi, yung akap daw, namimigay 3,000. Pero sa amin, gagawin naming 5,000. Diba? Sabi nila. Ngayon mga kababayan, ang pera na yan, no? Kung ilang milyon man yan na mga naibigay ngayong eleksyon, no? Kung sakali na mananalo sila, babawiin hulo nila ulit yan. Tapos darating ng eleksyon, mag-iipon na naman yan, mangungurakot na naman, ibibigay na naman sa inyo. Ilang taon, paghihirapan natin yan. Kung ilang taon sila nakaupo, ganun din sila katagal na mangungurakot. At walang magbabago sa Pilipinas. Yan ang sinasabi sa inyo. Kaya mga babayan, dapat isosolido natin ang Team PDP laban ni Tatang Digong. Wag na hindi, no? Nyo iboboto yan para mabago naman. Kayong mga kababayan ko dyan, na mga talagang solid na tumatanggap ng mga ayuda, na mga tumatakbo ng mga kung ano-anong tinatakbuhan. Saglit nyo lang, ilang araw nyo lang, ubos yan. Ibili nyo lang ng konting bigas yan, wala na, ulam, sardinas, ubos ka agad yan. Tapos ilang taon sila mauupo dyan at ilang taon silang sasabihin na mga tanga kayo. Mga tanga tayo dahil tinanggap nyo mga ayuda. Diba? Yan ang sinasabi ko sa inyo mga kababayan. Hindi ba? Ngayon ilang tulog na lang, no? Ilang tulog na lang, lokohin nyo yung mga nagbibigay ng mga ayuda na yan. Lokohin nyo, sige sabihin nyo, opo, iboboto namin kayo. Pero sa utak nila, sa utak natin, at sa utak nila, hindi naman nila kayang basahin. Sabihin nyo, sige po, boboto namin kayo. Ganon. Mautak na ang mga Pilipino, di ba, kumare? Mag-comment ka dito sa video na to, sasabihin mo, tama ka boy. Yun ang sinasabi ko sa inyo, mga kababayan. Di ba? Ang ano natin dito, ang pinaglalaban natin is yung long term. Okay? Yung long term na pamumuno ng isang politiko na mauupo sa Pilipinas. Dahil yung pera na ibibigay sa inyo na 5,000 o 10,000 man yan, ilang araw lang yan ubos sa mahal ng bilihin. Sa bigas pa lang, wala na eh. Okay, dito sa bigas, sama na sa reaction dito sa video na to. Tingnan nyo yung issue about sa bigas. Di ba? Nag-trending na yan. Ngayon, mga kababayan, merong isang nakaupo sa serbisyo dito sa yung sa NFA. Di ba? Niluto niya ang bigas. Tapos naglutangan ng bukbok, tapos kumain siya, pinakita pa sa media. Ay, malay natin, pagkatapos ng media, pagkatapos ng tutok ng camera, magsusuka yan eh. Okay? Biruin mo, presidente ka, ipapakain mo sa taong sambayanan yung may mga bukbok at para siyang binlid na para lang yan sa manok. Hindi ba? Ngayon sasabihin nyo, sasayangin. Mahiya naman ho kayo. Ginagawa nyo mga pulubi ang mga Pilipino na bumibili ng 20 pesos na bigas. Tapos naglulutangan yung mga bukbok na yan. Okay? Tako po, di ba? Baka sumakit pa yung mga tiyan ng mga bata na yan, yung mga kakain. Ito masasabi ko sa inyo. Marami akong nabasang comment. Sasabihin nila, kahit mahirap ho kami, hindi ho kami bumibili ng ganyang kapangit na bigas. Oo, mahirap kami, pero hindi ko ipapakain sa mga anak ko yung mga ganyang klase na bigas na kailangan mo pang hugasan dahil sobrang dami ng bukbok. Hindi ba? Kahit magdildil kami ng asin, pero ang bigas namin mahal. Tigpo 45, 50, 55 kasi kahit wala kaming ulam, kahit asin, mantika, toyo, ay masarap kaming kumain kasi masarap ang bigas. Kaysa naman ganyan, no, yung 20 pesos na bigas na yan. Wag na tayo magpabudol mga babayan. Solid Team PDP tayo, pinapangako ko sa inyo. Pag yan na nakaupo, kami mga DDS, ibablog namin yung mga gandang gagawin ng mga Team PDP, Team ni Tatay Digong. Siyempre, matatapos na yung martesa natin. Kung mananalo na, at sure mananalo naman tayo, siyempre hindi na yan hindi na yan magmarte sa Congress, wala nang
hearing about sa mga vlogger, mga ganito, issue, mawawala yan mga kababayan. Ngayon, ang pag-uusapan dyan sa kamera is yung ikakaganda ng Pilipinas. Hindi yung puro marites, di ba? Yung dila-dila ni Abante, wala na yan. Ngayon, maghintay muna kayo. Pag nakaupo ang Team PDP laban, I think bigyan nyo ako ng 1 or 2 linggo. Babalikan natin yung mga bumanat kay BP, kay Tatang Digong. Ipapakulong yan mga kababayan. Konting konting panahon lang, hindi kailangan na matagal. Kasi sayang yung pera na gagasusin dyan at sayang yung laway na para magtagal pa sa ganyang usapin, dahil kailangan ng pag-uusapan natin yung ikaaganda ng Pilipinas at yung mga project na dapat ay tapusin at ay panibagong project na ikaaganda ng Pilipinas. Yun po yun mga babayan, no? Kaya mga babayan ko dyan, no? Ako si Boy Sardinas, isa sa membro ng Banateros vloggers, no? Ayan, Sharkela Toljay, Kocholi, Master Judea at yung pinakamalaking katawan na si Boss Dada. So abangan nyo, dahil pagdating ng panahon at okay na ang lahat, no? May usapan kami nila na Toljay, pupunta tayo ng iba-ibang lugar at kami yung mga ipapadala nila, kami magbablog, magdadala ng ayuda at ibablog natin yan. Transparency, kung anong pinabigay, kung 1 milyon yan, 1 milyon ang ibibigay sa mga mahirap. Hindi namin yan ikukurap kasi bawal yan. Kitatang Digong, pagkurap, bitay ka. Okay, so mga babayan, panoorin nyo itong full video. Ayan ha, tayo nagre-reaction lang, nire-reactionan ko na yung video panoorin natin. At para pagkatapos ko magsalita, para yung mga kumare ko dyan hindi na mabibitin, nagsalita na ako. O, diba? At kung nagustuhan mo itong video na to, don't forget to like and subscribe. Baka hindi ka pa naka-subscribe kay Boy Sardinas, subscribe ka na. At kung hindi binabato na YouTube ang mga video natin, kalkalin mo. Oo, kasi para alam mo, baka nakakalimutan mo na panoorin yung mga video natin. At huwag mong kakalimutan na huwag mo dapat i-skip yung ads kasi yun yung mga tinutulong natin sa pagkakampanya. So yun Tatang Digong lang malakas. So abangan nyo, malapit na uwi Tatang Digong. Konting panahon na lang, no? Sikreto natin yan. Okay, so panoorin mo ang video and don't forget to subscribe, General. Okay, let's go, play mo na yan, boy. Good boy. Ito, magandang nangyari. Bardagulan, Yusek Claire Castro versus DDS vlogger na si Banat Bay. Programa ito ng News 5. Parang nagkaroon ata ng debate between mainstream media and social media. Sino ang dapat paniniwalaan ng taong bayan? Sino ang peddler ng fake news? Something like that. So, ito, shiner ni Maba Jalil. Sagutan ni Yusek Castro at Banat Bay. Isa si Banat Bay sa mga matatapang at matatalino na DDS vlogger. Saludo ako sa vlogger nito. Okay, pakinggan natin sino ang panalo, sino ang nabahag ang punto. Di matalino kasi yung kinokontent nila sila yung bubotang nga. So give it. Sagot. Simulan natin ang Q&A kay Yusek Castro. Yes, tanongin ko ulit muna yung mga social media influencers. Pero mukhang papalo ulit ito kay Byron, kay Banat Bay. Natanong natin, sinabi niya po kasi kanina na parang normal lang na tawagin na tanga, bobo, yung mga taong kinokontent nila. Kasi opinion nila yon. At malamang opinion din nila na sila yung matalino kasi yung kinokontent nila sila yung bobo at tanga. So given yan, opinion yan. Pero yung pag sinabi niyo po, Sir Byron, Banat Bay, tinawag niyo halimbawa yung isang lawyer o na may isa kayong content, sinabi niyo na attorney no case. Hindi yun opinion kasi supposed to be factual. Kinausap nyo ba yung lawyer para malaman nyo na no case ito? Kasi it's one way na medyo dinidiscredit nyo yung kinokontent nyo. So nakausap nyo ba yung lawyer para malaman nyo kung talagang wala pa siyang kaso? At kung hindi ba one way of making it giving this information? Okay, bago sumagot si Banat Bay, sino ba yung attorney, abogado na tinawag ni Banat Bay na no case? Abogado nga, kaya lang walang kaso. Hindi ko kilala. Si Yusek Castro ba yung attorney no case? I'm not sure. Paki-comment. Bakit yun ang punto ni Yusek Claire Castro? Parang dinidepensa niya yung abogado na tinawag ni Banat Bay na no case. Una-una sa lahat, hindi ko po sinasabi na ito ay disinformation. Ito po ay ang bansag sa kanya ng mga netizen.
So, akin lamang po yun na sinasabi din na hindi ko naman din sinasabi na literal na no case yung tao. Ibig sabihin lang po ng no case, wala siyang tamang issue. Ganun lang. So, hindi naman ibig sabihin na wala siyang kasong hinahawakan dahil Apo. trial lawyer siya. Apo. So, at the time, opinion lang din yon. Yes, ma'am. Hindi siya factual. Apo. Okay, yun lang po. Yan, pwede lang pong ituloy ko lang sa opinion po. Kasi lagi po nating mukhang nagkakalabo tayo sa issue ng ang dapat ba ang social media ay maghatid ng news o opinion. Paulit-ulit naman po sinasabi na ang social media ay isa lamang pong opinion na tulad na sinabi ni Sir, mali daw. Hindi po mali ang opinion. Bakit? Kung halimbawa, sabihin ko na mas masarap ang pakwan kaysa sa saging, opinion ko ito. Hindi mo pwedeng sabihin mali. Kung mas masarap sa kanya ang saging, hindi ko pwedeng sabihin sa kanya, mali yan. Kasi nga, opinion po yun. Sa social media, ganun din po. Meron lamang po kaming opinion at reaksyon sa mga nangyayaring news. Iba kasi, Mr. Banat, ba yung sinasabing attorney no case. Kapag sinabi natin attorney no case, sa pangkaraniwang tao, lumalabas na itong abogadong to, parang walang kakwenta-kwenta dahil walang kaso. So, dapat siguro nililinaw nyo rin po yun para yung taong kinokontent nyo, hindi naman nasisiraan sa mga ordinaryong taong hindi naman naiintindihan yung sinasabi ninyo. Tama po kayo, ma'am. Malinaw ko din sinasabi sa aking vlog yun. Sa katunayan, talo pangusa sa kaso niya kay Tulfo. So, ibig sabihin, meron talagang kaso. So, malinaw po yun. Hindi ko sinasabing opinion ko na wala talaga siyang kaso kasi ilang beses ko pong sinight na natalo po siya sa kaso. Okay, ang susunod na Okay. So, nakikurious ako. Sino ba yung attorney no case na pinaglalaban ni Jose Claire Castro na parang sinisiraan ni Banat Bay na walang kaso? Yun. Paliwanag ni Banat Bay. Natalo nga siya sa kaso kay Tulfo. So, sino ba yung abogada o abogado na nakipagkasuhan kay Tulfo? I believe, si Senator Rapi Tulfo, yung Rapi Tulfo in action, na talo itong abogadong ito na no case. Paki-comment, hindi ko alam. Agree ako doon kay Banat Bay na sa social media ako, viewpoint, yung una kong channel is opinion. Hindi kami nagdadala ng balita. May mga post, mainstream media ba yan o yung mga basta nagpo-post, pag may nakita ko, ayun, itapik ko na, nagbibigay ako ng reaksyon, nagbibigay ako ng opinion ko tungkol doon sa nabasa ko. Kaya hindi kami news maker, kaming mga vloggers sa YouTube, reactions lang kami at ginagay na bilang mga subscribers namin kung ano ba talaga ang nangyayari sa political situation sa ating bansa. But anyway, salamat kay Banat Bay na bilib ako sa kanyang pagsagot. At least nagkaintindihan sila na opinion lang, kaya lang tataka ko sino kaya, magbasa nga ako sa mga comments. Sino ba yung attorney no case? Pantaleon Doroteo, lawyer, mas matalino pa vlogger kaysa kanya. Ben Satar, parang normal si Banat Bay kaysa sa'yo. Pabor kay Banat Bay. Maricel Veraye, issue kay Yusek ang attorney no case. Sa pagkakaalam ko, si attorney no case ay kumakatawan sa tangang abogado. Alexander Zapra, nako, parang naisahan si attorney ng isang vlogger lang. Doon na sa inyo, basta ako, itong usaping ito, panalo si Banat Bay. Saludo, Banat Bay. Ituloy mo lang. Ito, nung kampanyahan ng election 2022, maraming mga loyalist galit kay Banat Bay. Isa ako noon. Ba't ngayon, nagkamali ako. Okay pala itong si Banat Bay. Tama yung sabi niya. Hindi niya mapagkatiwalang yung Marcos na yan. Tanso na yan. Nasa huli ang pagsisisi. Tama si Banat Bay. Kaya ngayon, parehas na tayong DDS with Banat Bay. Kaya supportahan natin itong si Banat Bay. Okay, Ellen Labio. Tama si Banat Bay. Jamia Flaviano. Lawyer din po kasi tatay ni Banat Bay. Kaya matali. Yes, alam ko na ito. First time kong nakita si Banat Bay sa nung hindi pa nagtatago si DG Bantag. Parang prayer rally for DG Bantag December of 2023 ata yun.
Yun, kita kami sa pag. Parehas kami sumusuporta kay DJ Bantag. So mabuhay ang mga vlogger katulad ni Banat Bay. Pag-usapan naman natin itong pagpuna, pagbatikos ni Attorney Ferdinand Topacio sa mga sagot ni Yusek Claire Castro sa isang survey, yung SWS survey, na kung saan lumalabas na dumadami ang nagugutom na Pilipino. Nako, pinagtawanan ni Attorney Topacio itong sagot ni Yusek Claire Castro. Okay, pakinggan natin itong short clip na ito. Ay mali daw yung survey company, sabi ni Attorney Claire. Mas magaling yung explanation ni Attorney Claire Castro, kung bakit daw tumaas ang insidente ng self-rated hunger sa Pilipinas kasi napahiya nga ng administrasyon. Sabi nila ay mali daw yung survey company, sabi ni Attorney Claire. Mas magaling pa siya sa mga survey firms na lihitimo, no? Social Weather yata ang nag-survey noon. Sabi niya, mali daw ang methodology. Bakit daw? Tinanong yung mga tao kung nagugutom sila. Nung sila ay gutom. Dapat nung sila, kung sila ay busog. Alam mo, nung narinig kong may gano'n, akala ko parody. Akala ko nagbibiro eh. Opo. You cannot make this stuff up, baby! Talaga yung gano'n pala kakengkoy na mga tao ay totoong may gano'n, ano? Parang comedy lang eh. Unay na buhay. Nakapanood ko yung explanation Sama. ni Attorney Claire Castro, kung bakit daw tumaas ang insidente ng self-rated hunger sa Pilipinas kasi napahiya nga ng administrasyon. Sabi nila ay mali daw yung survey company, sabi ni Attorney Claire. Mas magaling pa siya sa mga survey firms na lihitimo, no? Social Weather yata ang nag-survey noon. Sabi niya, mali daw ang methodology. Bakit daw? Tinanong yung mga tao kung nagugutom sila. Nung sila ay gutom. Dapat nung sila, kung sila ay busog. Alam mo, nung narinig kong may gano'n, akala ko parody. Akala ko nagbibiro eh. You cannot make this stuff up, baby! Talaga yung gano'n pala kakengkoy na mga tao ay totoong may gano'n, ano? Parang comedy lang eh. Unay na buhay. Okay. Magbasa tayo ng mga comments. Magbasa tayo ng mga comments. Napanood ko rin yan eh. Sabi niya, dapat hindi lang minsanan isorbe ang mga tao kasi sinorbe mo, gutom sila, di isasagot nila gutom. Dapat ang balikan na naman mga 2 or 3 times na tanungin the same person kung wag mo silang timingan na nagugutom. Grabe, ano? Magbago akong magbasa ng mga comments. Ito, sinusubaybayan ko ang survey ng SWS kasi ang focus ng SWS na survey, quality of life ng mga Pilipinos. Kaya yung mga resulta ng survey nila, yung kumusta ang poverty rate, tumataas ba o bumababa, kumusta ang hunger rate, yung involuntary hunger na tinatawag, yung walang magawa. Kasi pwede ka ring magutom na voluntary, ibig sabihin nag-fasting ka. So itong sinusurvey ng is involuntary, yung walang makain. Tinatanong yan. Halos every month ata ang survey nila eh. Tapos ang SWS, hindi ito binabayaran. Karamihan public service ang SWS. Although paminsan-minsan sa politiko, lalo na ngayong election, may nagbabayad, commission survey. But kahit commission survey, tiwala ako sa resulta ng SWS dahil matagal na sila. Meron na silang credibility. Tapos ganyan ka, isa kang abogada na ang trabaho mo is depensahan ang administrasyon. Tapos, i-question mo yung methodology ngayon. Now, huwag nyo silang interviewin kung gutom sila. Hindi naman ganun. Ang tanong, ganito yun ang tanong. Sa loob ng 1 buwan, or sa loob ng 3 buwan, depende yung period covered sa survey, nakaranas ka ba ng involuntary hunger sa period na ito? Tinatanong yan eh. I don't know, January ba o February itong survey na ito. Example, February. Sa February, ilang beses kang nagutom na hindi sa kagustuhan mo?
dahil wala kang makain ilang beses. Kaya ang mga respondents, sumasagot doon na wala, hindi ako nagutom. Pag siya, ay nagutom ako ng 2 beses dahil wala kaming makain. Ganon yun. Hindi yung nung tinanong, hindi pa kumain, gutom, sinabi niya. Kulang sa kaalaman si Atty. Claire Castro sa methodology. Kaya kung sumagot siya, bahala na kung anong sagot para lang madepensahan niya ang kanyang amo na hindi sila mapahiya dahil nakakaya sa Administrasyong Marcos yung ganong result ng survey na ano ang programa nila. Example, DSWD, Zero Hunger by 2020. Ano ba? Ang Pangulo, ang kanyang legacy. Sinasabi niya ito sa kanyang mga speech. Ilang beses ko nang narinig. Gusto kong legacy na iwanan bilang Pangulo. Maalala ko na wala nang nagugutom na Pilipino sa aking administrasyon. Ganon. Napakataas na pangarap. Hindi naman masama yung mangarap. Kagaya yung pangarap na 20 pesos per kilong bigas. After 3 years, saka lang magkakatotoo sa Visayas. Kaya lang, artificial naman yung presyo. Hindi naman bumaba yung presyo ng bigas dahil sa galing ng Administrasyong Marcos Jr. Magbebenta sila ng bigas dahil isubsidize. Babayaran pa rin ng taong bayan yung isubsidi o iaabono dahil ang presyo ng bigas abnormal yung 20. Balik tayo sa hunger. Ganon po yun. Kaya comedy talaga. Akala ni Yusek Castro, pag sumagot na siya ng ganon at nasagot niya, nailis niya, okay na. Lalo ngayon, pinagtatawa na. Diba, nakakatawa. Kagaya yung sagot niya kay Mr. Ted Filon. Sinasabi ni Mr. Ted Filon, yung kaliwat kanan na ba everyday na mga krimen. Sabi niya, wala naman akong nakitang saksakan nung lumabas ako sa bahay. Wala naman akong nakitang snatching. Nagpunta ko sa palengke. So, not counted yan. Dapat makita ko para totoo. So, fake news lahat yan. Something like that. Kaya, ginagawa na siyang pulutan, sumsuman sa social media. That's the reality na maraming DDS na nagpapasalamat kay Yusek Claire Castro sa mga payag ng ganun. Kasi, lalo daw niyang pinapabagsak ang rating ng kanyang amo. Kaya maraming DDS na ayaw matanggal sa pwesto si Yusek Claire Castro. Tuloy lang ang ganyang parody, ang ganyang comedy. Ang dami, pati yung PhilHealth issue, yung bakit mo gastusin ang pondo ng PhilHealth pagpatayo ng infrastruktura? Para daw makatulay. Para daw ang serbisyo ng PhilHealth makaabot sa liblib na lugar, kailangan mo ng tulay. At yun na nga mga kapolitika, kung kayo ang tatanungin, ano ang masasabi nyo sa balitang ito? Please paki-comment naman sa ibaba at yan ay babasahin ng aming team. At kung nagustuhan nyo ang video, ay please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para palagi kayong updated sa mga nangyayari sa mundo ng politika dito sa bansang Pilipinas. Maraming salamat po! Melody ng song. Ang bayan ko'y pinagpala pagkat sa aming pinigay ang isang biyaya na mag-aahon sa hirap at dilim ng kahapon at sa bawat Pilipino'y magtatanggol sa bayan ko dating laganap, pang-api at dusa sa aming mga mahihirap. Ngunit ikaw ay dumating, sagot sa aming mga dalangin. Muli kaming babangon, mabuhay ka na kaibigan.
Very, Bayan ko, Binamatay niya ako kung iyak ako. Pilipinas, muling makikilala at itataas. Katahimik ay maghahari sa ating puso'y mamamayani. Mga ngiti sa labi, di mapapawi. The breathing though. Mabuhay ka, Tatay Digong, maraming salamat. Ang malasakit sa Pilipino ay walang kasing tapat. Ika'y paglalaban ng iyong mga anak. Tunay kang biyaya sa bansang Pilipinas. Gosh. Irene. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna. Iyan, no? Tapos, isa pa. Di ba? 4 dapat na sardinas, eh. O, yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. O, okay na.